Biglang naging all-star yung galawan ni Kuminga sa Atlanta Hawks, back-to-back wins versus sa Wizards, na parang kailangan na lang ng salamangka ng Wizards para manalo ngayon hanggang katapusan ng season. After kasi ng 27.7 rebounds at 4 assists ni Kuminga sa kanyang debut game dito sa Atlanta, nilagay naman siya sa starting unit dahil nawala si Jalen Johnson. Umiscore si Kuminga ng 17 points, 9 rebounds, 3 assists, 1 steal, 1 block, 5 out of 9 pa mula sa field. Gamit na gamit si Kuminga sa Atlanta Hawks, lumilipad pa. Kahit bumalik pa si Jalen Johnson, mukhang magagamit na maayos si Kuminga sa Atlanta dahil sa system na ginagamit nila. Number 2 sa possession per game ang Hawks at mostly transition offense ang ginagamit nila. Kaya hindi pilit si Kuminga na magkaroon ng ball movement at magkaroon din ng 3-point shooting dahil mabilisan ang ikot ng bola, kaya kayang-kaya ni Kuminga dahil sa kanyang pagiging athletic. Mas nakakakuha siya ng possession kumpara sa Golden State. Mostly ang focus kasi doon 3-point shooting at defense. Mukhang may pag-asa pa si Kuminga bago matapos yung regular season. Dahil yung sa contract na iniintay niya, ang Atlanta Hawks kasi ang may hawak ng rights kung i-decline or hindi. Masaya naman di umano si Steve Kerr para kay Kuminga na maganda yung nilalaro sa bago niyang team. Kaso si Joe Lacob lang ang hindi. Matagal niya kasing pinigilang wag i-trade si Kuminga. Tapos biglang gumanda pa yung laro sa Atlanta na ito yung hinahanap nilang performance kay Kuminga. Yung ipinalit pa ng Golden State para sa kanya, hindi pa alam kung maglalaro next game versus Lakers. Must win situation yun dahil yung Portland dumikit na sa kanila. 2 games na lang ngayon ang Blazers behind dito sa Warriors. Parang noong January or start ng February, nasa 5 pa ang lamang nila. Wala pang report kung maglalaro si Porzingis next game. Baka kasi last minute ulit na hindi magpakita at i-text ulit si Steve Kerr na mayroong sakit. Based na lang sa mga insider, magugulat na lang ang mga fans kung maglalaro talaga ito si Porzingis. Hindi naman kasi injury ang problema dito kay Porzingis, kundi yung sakit niyang POTS na nagsimula pa last playoffs sa Boston Celtics. Si Steph naman nagkaroon pa ng setback sa kanyang injury recovery. Dapat babalik siya na mas maaga dahil ang nakalagay na timeline 3 weeks lang. Nakapag-extend pa ng nasa 10 days itong si Steph at i-re-evaluate siya sa March 1 US time. Hinahabol din kasi ni Steph na makapasok talaga ng playoffs. Lock-in pa rin naman sila sa play-ins. Mahihirapan din makahabol yung Memphis at Dallas sa kanila kung sakali. Hindi pa rin sigurado kung kailan babalik si Steph after siyang i-re-evaluate sa March 1. At kung sakaling meron pa siyang babalikan dahil si Porzingis, initial update sa kanya, hindi pa alam kung maglalaro talaga. Kahit maglaro kasi si Porzingis ng isang game, hindi alam kung sa mga susunod na game makakalaro ulit siya. Sa game naman ng Lakers at Suns, meron daw nag-walkout. Sino kaya yun? Biruin mo, nayari pa ni Royce O'Neal mula sa 3-point area yung Lakers. Walang Booker, walang Dillon Brooks, si Jalen Green para naging pachamba yung mga tira. Natalo pa yung Lakers kontra sa Phoenix Suns. Sayang yung 41 points ni Luka. Nayari kasi ng magkuya na si Colin Gillespie na meron 21 points at 6 3-point shot. Tapos si Grayson Allen na meron 28 points, 6 na 3-point shot din. Parang nawawala tuloy yung confidence ni Reeves. Yung una, hindi niya na-close out kung sino yung titira sa Suns. Lalo na yung kay Royce O'Neal. Tapos nung last shot pa, wide open na si Austin Reeves. Sumablay pa yung tira. Sinabi rin kasi ni Austin Reeves na frustrated din siya sa nangyari. Marami din mga plays ang hindi nila makontrol. Yung isa pa doon, non-impact yung big man nila. Napansin din ng mga commentator, iba na yung body language ng mga player ng Lakers. Parang si Austin Reeves ganun din. At parang naiipit na siya dahil nawala sa momentum mula nang bumalik siya galing injury. Ang pinagmulan din kung bakit sinabi na po-frustrate na si Austin Reeves nung last game pa nila sa Orlando Magic dahil nga first time niyang ginos yung mga media pagdating sa postgame interview. Pinaulanan ng 3-point shot ng Suns yung Lakers, 22 out of 50, 44% pa. Samantalang yung Lakers 11 out of 29. Pinagsentro na nga si LeBron nung crunch time. Dahil yung sentro ng Lakers mukhang nagkatopak na naman. Binanatan na rin ni Clint Capela. Para kasing kahit anong ibato ng Suns mula sa 3-point area pumapasok. Ngayon, nakuha ng Suns yung tiebreaker kontra sa LA. 3-1 sila sa regular season, hindi kasama yung sa play-ins. Tatlong sunod din talo ang Lakers at must-win situation yung next game.
Ang sunod na kalaban kasi ng Suns, Sacramento, na nagkakaproblema ngayon pero nanalo sila kontra sa Dallas. Ang Lakers naman kalaban nila Golden State na problemado din.